Bakit mo ako hinalikan? Yan ang naguguluhang tanong ko sa kanya habang hawak ko ang aking labi na bahagyang nanginginig pa nung mga sandaling iyon. Matapos niya akong biglang kabigin sa kanyang baywang pagkasara ng pinto ng silid na iyon. Isang mabilis at mapangahas na halik ang sumorpresa sa tahimik kong mundo. Isang tagpo na puno ng matinding init, kaba, at pagnanasa na hindi ko inaasahang magmumula sa isang estrangherong nakatitig lang sa akin sa kabilang lamesa ng cafe. Pero ang akalang panandali ang spark lang. Paano nga ba hahantong sa isang napakasakit na paalam na tuluyang wawasak sa aking puso? Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kaya bago natin tuluyang buksan ang pintuan ng kwentong ito, siguraduhin munang nakasubscribe kayo rito sa ating YouTube channel. I-click nyo na rin ang notification bell, i-like at mag-iwan ng inyong mga komento para palagi kayong updated sa mga pinakamaiinit at pinakamadadamdaming kwento na ibinabahagi natin araw-araw. Mga ka-desires, ihanda na ang inyong mga sarili at tara, pakinggan na natin ang kwento. Medyo kinakabahan po akong mag-share sa inyo, Kuya Will. Pero kailangan ko na talagang mailabas itong bigat na matagal ko nang kinikimkim sa aking puso. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Vincent, 25 years old. Bata pa lang ako. Kilala na ako sa aming lugar na tahimik at hindi palakibo. Hindi naman sa ayaw ko sa mga tao. Sadyang mabilis lang talagang maubos ang enerhiya ko kapag sumasama ako sa malalaking grupo. Mas pinipili ko palagi ang aking sariling katahimikan. Bukod doon, mayroon din akong itinatagong malaking sikreto na kahit ang pamilya ko ay walang kaalam-alam dahil ako ay isang discreet bisexual. Mahirap maging totoo sa panahon ngayon, kaya mas pinili ko na lang na manahimik para sa aking sariling kaligtasan at kapayapaan. Isang Biyernes ng madaling araw, habang nakatitig ako sa screen ng aking laptop, naramdaman ko ang matinding pagkapagod sa aking paulit-ulit na takbo ng buhay sa Maynila. Bilang isang freelance virtual assistant, hawak ko naman ang aking sariling oras basta mayroon lang akong dalang internet at computer. Dahil sa biglaang bigat ng stress, nagpack ako ng ilang pirasong damit, sumakay ng unang bus, at bumiyahe papuntang San Juan, Batangas upang maghanap ng bagong kapaligiran. Pagkadating ko sa isang maliit na beach resort doon, humanap ako agad ng isang tahimik na cottage na may kapehan para doon ipagpatuloy ang aking mga gawain. Habang seryoso ako sa pagpindot sa aking keyboard, biglang nagbago ang pakiramdam ko at tila ba may mabigat na presensyang nakatutok sa aking direksyon. Pag-angat ng aking paningin, doon ko napansin ang isang lalaki sa katabing lamesa na diretso palang nakatitig sa aking gawi. Noong magtama ang aming mga mata, hindi siya umiwas ng tingin, kundi binigyan niya ako ng isang napaka-casual, ngunit makahulugang ngiti na tila ba may gustong sabihin. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang kaba sa aking dibdib, Kuya Will, na parang may isang pinto na unti-unting bumubukas sa tahimik kong mundo. Agad akong napayuko at nagkunwaring busy sa aking laptop dahil sa matinding hiya nung mga sandaling iyon. Ramdam ko talaga ang bigla ang pag-init ng aking mukha, kaya nagpasya akong tumayo muna upang kunin ang in-order kong pagkain doon sa counter para lang makabawi sa aking pagkailang. Noong pabalik na ako sa aking pwesto, laking gulat ko dahil nakatayo na siya sa mismong gilid ng aking lamesa at tila hinihintay ako. Doon ko napansin sa malapitan na mayroon siyang napakadesente at matikas na tindig. "Hi,
Napansin ko kasi na mag-isa ka lang na nakaupo rito habang seryoso sa ginagawa mo. Dahan-dahan niyang panimula habang diretso ang tingin sa aking mga mata. Karaniwan ay tinatanggihan ko o kaya ay nilalagpasan ko lang ang mga estranghero. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ko nagawa dahil sa kalmado at malambot niyang boses. Tinanong ko siya kung bakit niya ako pinagmamasdan kanina pamula sa kanyang pwesto. Ngumiti siya ng bahagya at sumagot sa akin, "Wala naman. Mukha ka kasing tahimik pero parang ang sarap mong kausap." Iniabot niya ang kanyang kamay sa akin at nagpakilala siya bilang si Gabriel. Noong tinanggap ko ang kanyang pagpapakilala at sinabi kong ako si Vincent, may kakaibang kuryente akong naramdaman sa aming pagdadaiti ng palad na tila ba nagpagising sa buong sistema ko. Hinila niya ang isang upuan sa aking tapat at doon na kami nagsimulang magkwentuhan habang unti-unting lumalamig ang hapon doon sa Batangas nang hindi ko namamalayan na iyon na pala ang simula ng isang kwentong magpapabago sa takbo ng buhay ko. Naging napakagahan ang aming kwentuhan ni Gabriel nung hapon na yon, Kuya Will. Hindi siya tulad ng ibang mga lalaki na nakatagpo ko na nagtatanong agad ng mga masyadong personal na bagay o kung ano ba ang hanap ko sa isang relasyon. Pinag-usapan lang namin ang tungkol sa mga paborito naming musika, ang aming mga hilig at ang mga karanasan ko bilang isang remote worker sa Maynila. Sa bawat sagot at tawa na ibinibigay niya sa akin, naramdaman ko na unting natutunaw ang takot ko sa ibang tao. Habang nagsasalita siya, hindi ko naman maiwasang mapansin ang kanyang kabuuan nung mga sandaling iyon. Si Gabriel ay may malinis na gupit, matangos na ilong, at napakagandang hubog ng mukha na bumabagay sa tuwing ipinapakita niya ang kanyang mapuputing ngipin. Nakasimpleng polo shirt lang siya nung araw na iyon, ngunit bakas pa rin sa kanyang malalapad na balikat na alaga talaga sa ehersisyo ang kanyang katawan. Lalo akong natutulala sa tuwing sumasandal siya sa kanyang upuan dahil kitang-kita ko ang tikas ng kanyang pangangatawan na tila ba may lakas na humihila sa aking atensyon. Hindi na namin namalayan ang takbo ng oras hanggang sa mapansin naming padilim na pala ang paligid at nagsisindi na ang mga ilaw sa buong resort. Tumingin sa akin si Gabriel at biglang nagsalita, "Medyo lumalamig na ang hangin dito sa labas, Vincent. Gusto mo bang lumipat doon sa private balcony ng kwarto ko dahil may magandang view din doon ng dagat?" Dahil sa matinding tiwala na naramdaman ko sa kanya sa maikling oras na iyon, tumayo ako at sumama sa kanya nang walang anumang pag-aalinlangan. Nang hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin sa likod ng pinto na iyon. Ang akala kong simpleng kwentuhan sa balcony ay biglang napalitan ng matinding kaba nang pumasok muna kami sa loob ng kanyang silid para maiwan ang aming mga gamit. Pagkasara ng pinto, lumingon siya sa akin at bigla niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa aking baywang. Bago pa ako nakapagsalita o nakapag-react man lang, mabilis niyang idinampi ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Dahil sa matinding gulat ko sa bilis ng mga pangyayari, agad ko siyang naitulak papalayo sa akin. "Bakit mo ako hinalikan?" Tanong ko sa kanya habang hawak ko ang aking labi na bahagyang nanginginig pa nung mga sandaling iyon. Humingi naman siya agad ng paumanhin at sinabing hindi niya lang daw napigilan ang kanyang sarili dahil kanina pa siya nakakaramdam ng matinding atraksyon sa akin habang nandoon pa lang kami sa cafe. Matapos iyon, hinubad niya ang kanyang panlabas na polo shirt para magpalit ng mas komportabling pambahay at lumingon siya sa akin na may kasamang mapaglarong ngiti sabay sabing, "Akala ko ba ay nagkakaintindihan tayo nung sumama ka sa akin dito sa kwarto?" Doon ko tuluyang na-realize na magkaiba pala kami ng iniisip sa kung ano ang kahulugan ng gabing iyon. Akala niya kasi ay sumama ako sa kanya
dahil handa ako sa isang panandaliang ganap sa pagitan naming dalawa. Seryoso ko siyang tiningnan at idiniretso ko sa kanya na sumama ako dahil gusto ko lang siyang makilala at maging kaibigan. Doon ko na ring tuluyang inamin ang aking katotohanan na wala pa akong anumang karanasan sa kapwa ko lalaki at siya ang kauna-unahang nakakuha ng aking unang halik sa buong buhay ko na naging dahilan upang matigilan siya ng husto. Nang marinig niya ang aking naging pagtatapat, biglang nawala ang kanyang mapaglarong aura nung mga sandaling iyon. Napalitan agad ito ng matinding respeto at tahimik na pag-unawa sa aking sitwasyon. Naupo muna ako sa gilid ng kama habang siya naman ay pumwesto sa isang silya sa aking tapat upang bigyan ako ng sapat at komportabling espasyo para huminga. Pasensya ka na talaga, Vincent. Nag-assume lang ako dahil sa paraan ng pagtama ng mga paningin natin kanina doon sa cafe. Taimtim niyang sinabi sa akin habang diretso siyang nakatitig sa aking mga mata. Doon ko naman tuluyang inamin sa kanya na matagal ko na ring kinikimkim sa aking sarili ang pagiging isang discreet bisexual at natatakot lang talaga akong sumubok noon dahil hindi ko alam kung paano ba gagalaw o makikibagay sa ganitong uri ng sitwasyon. Lumapit siya ng bahagya sa aking pwesto at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay ng napakagaan upang iparamdam na ligtas ako sa tabi niya. Nagsalita siya ulit at sinabing, "Hindi mo naman kailangang magmadali sa mga bagay-bagay, Vincent. Pero wag mo sanang itanggi sa sarili mo na may naramdaman kang kakaiba nung maglapat ang mga labi nating dalawa." Hindi ako agad nakasagot sa kanya nung mga sandaling iyon, Kuya Will, dahil sa kaibuturan ng aking pagkatao ay alam kong tama siya. Mayroon ngang isang spark o kakaibang apoy na biglang sumiklab sa puso ko pagkatapos ng halik na iyon. Dahil sa naging pag-uusap naming dalawa nung gabing iyon, tuluyang nagbago ang takbo ng aking weekend doon sa Batangas. Nagpasya si Gabriel na wag munang bumalik ng Maynila para lang samahan ako sa mga natitirang araw ko sa resort. Naging mabilis ang mga sumunod na araw kung saan sabay kaming nagtatrabaho sa umaga habang nakaharap sa dagat at kapag dumarating naman ang hapon ay magkasama naming pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa maikling panahon na iyon, ipinaramdam niya sa akin kung paano ba talaga pahalagahan ang bawat sandali kasama ang isang espesyal na tao. Sa huling gabi ng aking pananatili sa resort, habang napakatahimik ng buong paligid at tanging hampas na lang ng alon ang naririnig namin sa labas, naging mas malalim ang aming titigan sa loob ng kanyang silid. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang kusang lumapit sa kanyang pwesto upang ibigay ang isang halik na matagal ko ring pinigilan sa aking sarili. Doon tuluyang nagtagpo at nagkasundo ang aming mga damdamin, Kuya Will. Naranasan ko nung gabing iyon ang kauna-unahang pagkakataon ng totoong paglalambingan sa kapwa ko lalaki. Hindi ito naging mabilis o agresibo, kundi bawat paghawak niya sa akin ay puno ng pag-iingat na tila ba unti-unting nag-alis sa lahat ng aking mga takot at pag-aalinlangan sa buhay. Sa pagbura ng distansya sa pagitan ng aming mga katawan sa ilalim ng gabing iyon, napatunayan ko sa aking sarili na hindi na lang ito basta curiosity, tuluyan na nga akong nahulog sa kanya. Noong bumalik na kaming dalawa sa Maynila, ipinagpatuloy pa rin namin ang aming maayos na komunikasyon at naging routine na nga namin ang magkita tuwing weekends sa kanyang tinutuluyang kondo, doon sa loob ng kanyang kwarto, malayo sa mga mata ng mapanghusgang lipunan. Unti-unti naming binuo ang aming sariling mundo. Sabay kaming nagluluto ng pagkain, gabi-gabi kaming nag-uusap tungkol sa aming mga pangarap sa buhay at doon namin malayang na ipapadama ang tunay na pagmamahal sa isa't isa nang walang takot. Isang gabi, habang tahimik kaming nakahiga pagkatapos ng isang napakahabang kwentuhan, humarap siya sa aking gawi at seryoso siyang nagtapat na nais niya akong maging opisyal na kasintahan. Siyempre, Kuya Will, hindi ko na pinalampas pa ang ganoong pagkakataon, kaya walang pag-aalinlangan akong pumayag sa kanyang alok.
Kahit na discreet lang ang aming naging setup at walang kaalam-alam ang aming mga kaibigan o kapamilya, masasabi ko na naging napakasaya ng aking buhay nung mga panahong iyon. Natutunan ko na ngang ngumiti mag-isa sa gitna ng aking trabaho tuwing nababasa ko ang kanyang mga maiikling mensahe. At sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ko na sa wakas, mayroon na palang isang tao na totoong nag-aalaga at nagpapahalaga sa isang katulad ko. Dumating ang araw ng aming first anniversary, kaya nag-ayos ako ng husto para sa aming nakaplanong hapunan sa isang sikat na restaurant. Subalit lumipas na ang ilang mahahabang oras, ay hindi pa rin siya dumarating sa aming tagpuan at hindi rin niya sinasagot ang lahat ng aking mga tawag. Kinabukasan ng umaga, isang hindi pamilyar na numero ang biglang nag-text sa aking telepono at nalaman kong iyon pala ay ang kanyang malapit na pinsan na nakakaalam sa aming relasyon. Doon ko nalaman ang isang napakasakit na balita na aksidente ang sasakyan ni Gabriel nung gabing iyon dahil sa isang lasing na driver habang papunta siya sa akin at hindi na nga siya umabot ng buhay pagdating sa ospital. Gumuho ang buong mundo ko nung mga sandaling iyon, Kuya Will. Ang pinakamasakit pa sa naging sitwasyon ko dahil discreet ang aming relasyon. Pumunta ako sa kanyang libing na nakikitang isang ordinaryong kaibigan lamang ng mga tao sa paligid. Kinailangan kong pigilan at itago ang aking mga luha sa harap ng kanyang pamilya habang nadudurog naman ang aking buong puso sa tindi ng sakit at pangungulila sa loob ng aking dibdib. Ngunit pagkatapos ng libing, palihim akong kinausap ng kanyang pinsan sa isang sulok at iniabot niya sa akin ang isang susi. Susi ng isang rest house sa mismong tapat ng beach doon sa Batangas, na matagal na pala itong binili ni Gabriel sa ilalim ng aking pangalan. May kasama rin itong isang maikling sulat mula sa kanya na nagsasabing, "Vincent, gusto kong dito mo tuluyang itayo ang isang buhay na malaya at tapat sa sarili mo at sana ay huwag mo nang ibalik pa ang mga pader sa paligid ng puso mo." 2 years na ang mabilis na lumipas mula nung gabi ng trahedyang iyon, Kuya Will. Masakit pa rin talaga sa akin tuwing naaalala ko ang kanyang biglaang pagkawala, pero ang pamanang iniwan sa akin ni Gabriel ang nagbigay ng lakas upang tuluyan na akong lumabas sa aking pinagtataguan. Ngayon, permanente na akong naninirahan dito sa Batangas at nagpapatakbo ng isang maliit na transient house sa tabing dagat habang namumuhay ng may kalayaan bilang isang tapat na bisexual. Hindi man kami binigyan ng pagkakataon na magkasama sa habang buhay, siya naman ang nag-iwan sa akin ng pinakamagandang regalo. Ang matutunan kong tanggapin at mahalin ang totoong pagkatao ko. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na makinig sa aking kwento, Kuya Will. May mga kwentong natatapos sa paalam, pero may mga pag-ibig na nananatili kahit wala na ang taong minahal natin. Doon nagtatapos ang sulat at kwento ng ating sender na si Vincent. Isang kwentong nagsimula sa isang hindi inaasahang sulyap at matinding pagnanasa, ngunit nag-iwan ng isang napakalalim at permanenteng marka sa kanyang buong pagkatao. Vincent, personal kong naramdaman ang bigat ng iyong pinagdaanan. Napakasakit ng naging tadhana ninyo ni Gabriel. Ang dumi at ang lupit ng mundo para sa mga katulad nating nagmamahal ng patago. Yung kailangan mong ilibing ang taong pinakamahalaga sa iyo habang nagpapanggap na isang ordinaryong kaibigan lamang sa harap ng iba. Ang payo ko sa iyo, Vincent, ipagpatuloy mo lang ang buhay na sinimulan mo dyan sa Batangas. Huwag mong isipin na iniwan ka niya ng tuluyan, dahil ang totoong pag-ibig ay hindi natatapos sa huling hininga. Ginawa ka niyang malaya, kaya panindigan mo ang regalong iyon. Ang moral lesson na makukuha natin sa kwentong ito ay napakasimple, ngunit napakabigat. Ang buhay ay walang garantiya. Huwag nating sayangin ang oras sa pagtatago sa likod ng mga pader ng takot. Kung may pagkakataon kang magmahal at magpakatotoo sa sarili mo, gawin mo na ngayon. Dahil sa dulo ng lahat,
mas matimbang pa rin ang maikling panahon na nabuhay ka ng tapat at malaya kaysa sa buong buhay na puno ng pagkukunwari. Kayo naman, mga ka-desires, anong masasabi ninyo sa sinapit ni Vincent? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, makakaya nyo rin kaya na bumangon at magsimula muli gamit ang pamanang iniwan ng inyong mahal sa buhay? I-comment ninyo ang inyong mga reaksyon at maipapayo sa ibaba. At bago tayo tuluyang magpaalam sa gabing ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin ang notification bell, i-like at i-share ang video na ito. Ako muli ang inyong kasama, si Kuya Will. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muling pagbubukas ng mga lihim na kwento ng pag-ibig at pagnanasa. Dito lang sa M2M Desires. Matulog ng may kapayapaan at maging tapat sa inyong mga puso. Good night.